Wala na ba talagang may lakas ng loob na tumanggap sa hamon? Sa entablado ng arena, madilim din ang mukha ni Zhang Bili. 2 beses na siyang tumawag. Ayon sa kaugalian, kung walang tumugon sa ikatlong tawag, kailangan na niyang ideklara, ngunit nag-aatubili siyang bitawan ang huling tawag na iyon. Biglang may isang figurang sumugod sa entablado ng arena, na galit na sumisigaw. Kung walang may lakas ng loob na lumaban, ako ang lalaban. Lumundag sa ere si Zhang Ruobing hawak ang espada, pinakawalan ang momentum ng kanyang espada sa ere, at direktang sumaksak patungo sa lalamunan ni Ron Xiang. Casual na iniunat ni Ron Xiang ang 2 daliri, madaling inipit at pinatigil ang mahabang espada. Sa boses na punong-puno ng pangungutya at paghamak, sinabi niya. Naging ganoon na ba kaina ang mga tao na kailangan pa nilang magpalaban sa mga babae? Ngumisi si Ron Xiang habang papalapit, tumatawa ng ubod ng lakas. Ang aking magiging asawa, ganoon ka na ba kainip na pumasok sa silid pangkasal kasama ako? Ang kanyang mapagmataas na tawa ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa lahat ng naroroon, nag-aapoy sa galit ang kanilang mga mata. Gayunpaman, sa pilitang nanunood habang ang isang walang kapantay na dilag ay nahuhulog sa mga malademonyong kamay, walang sinumang nang ahas na humakbang pasulong. Ang matinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, galit, at kahihiyan ay kumalat sa puso ng bawat isa. Eksakto sa sandaling yun, isang biglang tunog ng dera ang narinig, at isang bibig ng malapot na puting dera ang tumalsik mismo sa mata ni Ron Xiang. Hinarap siya ng may labis na pandidiri, malamig na suminghal si Zhang Ruobing. Ang 2 salitang silid pangkasal na nagmula sa iyong maruming bibig ay isang insulto sa aking Red Moon City. Paano akong si Zhang Ruobing, anak ni Zhang Soren, magpapakababa para magpakasal sa isang mapagmataas na nilalang sa dagat na tulad mo? Umakyat ang dugo sa ulo ni Ron Xiang sa matinding galit. Ibinuka ang kanyang 5 daliri, dumiretso siya sa kanyang leeg. Ngunit sa sandaling yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, isang balingkinitang braso ang humawi sa hangin, direktang pinalo palayo ang kanyang palso. Ang dumating ay walang iba kundi si Li Yunxiao. Pinrotektahan si Zhang Ruobing sa kanyang likuran gamit ang isang kamay, sinabi niya. Ron Xiang, nawala ka na ba sa sarili mo? Naglakas loob kang magbuhat ng kamay kay binibining Ruobing dito mismo, tingnan natin kung makakalabas ka pa ng buhay mula sa Red Moon City. Sa sandaling ito, ang mga mukha ni na Zhang Soren at ng iba pa ay kasing dilim ng stagnant na tubig. Kung hindi na magitan si Li Yunxiao, malamang ay hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili na sumugod upang patayin siya mismo. Nang makita kung gaano labis na nanginig si Zhang Ruobing, halos maiyak na, nakaramdam ng matinding awa si Li Yunxiao sa kanyang puso. Bagamat siya ang pangalawang binibini ng pamilya Zhang na may lubos na marangal na katayuan, sa huli ay kailangan pa rin niyang makipagbuno sa tadhana ng mag-isa. Marahan niyang sinabi, sige na, ayos na ang lahat. Itataboy ko ang halimaw sa tubig na ito para sa iyo. Wuwuwu. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Zhang Ruobing, agad na ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Li Yunxiao, binabasa ng kanyang mga luha ang asul nitong kasuutan. Umiiyak ng lantaran sa harap ng libu-libong martial artists, ang kanyang mga luha ay tumago sa puso ng lahat, pumupukaw ng matinding awa para sa isang marupok na dalaga. Kahit na may mataas na katayuan bilang binibini ng Red Moon City, ano ngayon? Paano nga ba siya lalaban sa umiikot na gulong ng kapalaran? Namula ang mga mata ni Ruan Zimao habang mahinang bumubulong ng may galit. Li Yunxiao, patayin mo ang halimaw sa tubig na iyan para sa akin. Bagamat labis ang kanyang sama ng loob, wala siyang magawa at maaari lamang ipagkatiwala ang kanyang pighati at galit sa iba. Marahang hinaplos ni Li Yunxiao ang buhok ni Zhang Ruobing habang sinasabi kay Ruan Zimao. Huwag mo akong udyukan. May pambihirang pinagmulan siya. Paano maglalakas loob ang isang unggoy sa timog na rehiyon na tulad ko na kalabanin ng maharlikang pamilya ng 4 na karagatan? Basta't hindi niya ako patayin, magpapasalamat na ako sa langit. Ipinakita sa kanya ni Ruan Zimao ang gitnang daliri, galit na nagsalita. Sa wakas ay nakilala na kita, talagang wala kang hiya, walang hiya, walang hiya. Haha, hindi ito dinamdam ni Li Yunxiao kahit kaunti. Sa halip ay tumawa siya, tinapak si Zhang Ruobing at marahang itinulak siya. Pabalik sa mga kinauupuan ng mga manunood. Seryoso ang ekspresyon ni Ning Qiwei habang malalim ang boses na sinabi.
Kung hindi mo kayang manalo, huwag mong pilitin. Ayaw kung may mangyaring masama sa iyo. Ngumiti si Li Yunxiao at sinabi, huwag kang mag-alala, bagamati medyo mahirap siya. Napagpasyahan ko nang bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makilala ng sarili niyang mga magulang. Nagulat si Ning Qiwei. Ang ugali ng batang ito ay kaparehong-kapareho ng sa kanyang ama. Agad siyang ngumiti at sinabi, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Ang nag-iisang ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya na yun ay agad na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon, at ang buong plaza ay sumabog sa dumadagundong na mga hiyawan. Ibigay mo ang lahat, bugbugin mo siya, patayin mo siya, Li Yunxiao, ibigay mo ang lahat. Magdala ka ng karangalan sa lahi ng tao. Bugbugin mo siya hanggang sa hindi na siya makilala ng mga magulang niya. Tunay kang lalaki, sinusuportahan ka naming lahat, pilayin mo ang halimaw sa tubig na yan. Sa isang iglap, nag-init ang damdamin ng karamihan, ang mga nakabibinging sigaw ay umalingaungaw sa kalangitan sa ibabaw ng Red Moon City na parang gumugulong na kulog. Li Yunxiao, naglakas loob kang lumaban sa akin. Hindi itinago ni Ron Xiang ang kanyang layuning pumatay, ang kanyang mukha ay puno ng malamig na bagsik at pangungutya. Nagpatuloy siya, napakahusay, maaari na nating ayusin ang lahat ng dati nating atraso ng sabay-sabay. Bago pa siya matapos magsalita, nakatanggap na naman siya ng isa pang bibig ng Dura, mas malaki pa kaysa sa nauna. Pinupunasan ang kanyang bibig, sinabi ni Li Yunxiao, bakit ba kayo ganyan lahat? Noong nakaraan, malinaw namang kayo ang may gustong pumatay sa akin. Kung may utang mang dapat singilin, ako dapat ang maniningil niyan. Bakit kung umasta kayong lahat parang may utang ako sa inyo? Nang makita ito, natigilan si Ning Qiwei, talagang hinulma siya sa eksaktong parehong hulmahan. Kasing kapal pa rin ang mukha mo noon. Namutla sa galit ang mukha ni Ron Xiang habang galit na umuungol. Noong nakaraan ay naantala ang ating laban bago pa kita mapahirapan hanggang sa mamatay, na isang napakalaking panghihinayang. Sa pagkakataong ito, tatapusin natin ito minsan at magpakailanman. Nang walang sabi-sabi, lumingon si Li Yunxiao at kumari pa ng takbo. Sa sobrang galit ni Ron Xiang ay humihingal ang kanyang dibdib, at muli siyang sumigaw. Lintik, huminto ka dyan. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nakuha mo ang bagay na gusto ko sa loob ng Alchemy Tower. Ibigay mo rin yun sa pagkakataong ito. Ngumisi ng pilyo si Li Yunxiao at sinabi, aba, hindi pwede yun. Bukod pa roon, may napupusuan din akong ilan sa iyong mga kayamanan. Nang makita kung gaano ka kadesperado, tila naging isang tunay na dragon ka na. Kadyang lalaki, huminahon ka ng kaunti. Nang makita ang kanyang casual na kalokohan, nagtaka sa kanilang mga puso ang mga manunood sa arena. Matalino nga ba talagang ipagkatiwala ang dignidad ng lahi ng tao sa taong ito? Kinabig ni Ron Xiang ang hangin. Isang kislap ng gintong liwanag ang sumiklab sa kanyang palad, na naging isang battle halberd. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang 5 daliri, isang mabigat na alon ng dragon chi ang sumabog mula sa kanyang katawan, tulad ng isang dragon na gumagala sa 4 na karagatan. Ang puwersa ay paulit-ulit na winasak ang nakapaligid na hangin. Kumislap ang figura ni Li Yunxiao habang magaan niyang isinasagawa ang kanyang footwork. Humahawi sa libu-libong suntok, gumalaw ang kanyang anino sa nakabubulag na bilis. Sa mata ng mga nanonood sa ibaba, tanging hindi mabilang na parang paru-parong after images lamang ang makikita. Isa itong tunay na nakasisilaw na palabas. Ilang beses na buong lakas na sinalag ni Li Yunxiao ang puwersa ng kamao ng kalaban. Dahilan lamang para magwala ng marahas ang kanyang sigla at dugo mula sa epekto. Kung hindi magagamit ang imperishable golden body, hindi talaga niya kayang makipagkumpetensya laban sa kalaban gamit lamang ang pisikal na lakas. Napakunot ang noo ni Luo Qinyan. Alam niyang higit pa rito ang lakas ni Li Yunxiao, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit itinatago nito ang kanyang mga kakayahan. Ang nakapaligid na karamihan ay lihim na umiling sa pagkadismaya, mababa ang tingin sa kanyang pagkakataon. Ang makatagal sa ganitong antas ay lampas na sa inaasahan. Tanging ang ekspresyon lamang ni Ning Qiwei ang nanatiling seryoso. Alam niyang may mga pag-aatubili si Li Yunxiao, dahil hindi magawang ilabas ang mga pinakatagong teknik ng kanyang pamilya o ang Moon Eye, ang pagtalo sa napakalakas na kalaban ay halos imposible. Nakahanda siyang mamagitan anumang sandali. Sa sandaling malupig si Li Yunxiao, papasok siya upang iligtas ito at sabay na papatayin si Ron Xiang.
Wala siyang pakialam sa mga dakilang gawain ng Red Moon City o sa dignidad ng lahi ng tao. Sino mang ipinasya niyang protektahan, ipagtatanggol niya hanggang sa huli, kahit na ang kapalit ay ang kanyang buhay. Biglang nagsalita si Jang Soren. Sa pagtingin sa inyong mga ekspresyon, tila naniniwala kayong lahat na si Li Yunxiao ay kasalukuyang nasa isang labis na pasibo at dehadong kalagayan, tama ba? Si Ning Qiwei, na nakahanda ng umatake, ay bahagyang nagulat sa kanyang mga salita at nakinig ng mabuti. Nagtatakang nagtanong si Ruan Hangyu, hindi ba ganoon ang sitwasyon? Sa entablado ng arena, itinuro ni Ron Xiang ang isang daliri mula sa ere habang ang Dragon Chi ay tumagos sa kawalan. Malamig siyang ngumisi. Li Yunxiao, hanggang dito na lang ba talaga ang galing mo? Ngumiti si Jang Soren at sinabi, hindi, sa aking mga mata, tila ganoon nga sa ibabaw, ngunit tingnan mo ang kanyang ekspresyon, tila lumilipad ang kanyang isip. Sa katunayan, patuloy na nakakunot ang noo ni Li Yunxiao. Mayroon siyang ilang paraan upang harangan ang paparating na pag-atake, ngunit nag-aatubili siya kung alin ang gagamitin, na nagresulta sa panandaliang pagkagulat habang medyo nagiging magulo ang kanyang mga iniisip. Ipinagpag ni Ron Xiang ang kanyang mga kamay sa kawalan, ginagawang katawan ng dragon ang kanyang demonic power na pumulupot sa parehong braso. Biglang sumugod pababa ang ulo ng dragon habang umuungol siya. Dragon na nakikipaglaban sa kaparangan. Habang humahampas pababa mula sa langit ang battle halberd, ang ekspresyon ni Li Yunxiao ay nagbago ng ilang beses. Hindi na niya kayang magpaliban pa. Bumuo ng hand seal gamit ang isang kamay, 5 Northern Sky Cold Star Sword ang biglang lumitaw, agad na nagtipon upang maging isang sword formation. Isang nakapangingilabot na dagat ng sword chi ang marahas na Ham-Ampes, direktang sumugod patungo sa gintong ulo ng dragon at sumabog sa isang iglap.